lakas ng boss ko. Hindi ako sanay, parang si Pastor Jack. Magandang gabi! Okay. Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon. Salamat sa Diyos sa pagkakataong ito. At ang ating pong pag-aaralan ngayong gabing ito ay hango sa mga awit. Ito pinapag-aralan na natin one time. Na-discuss na rin po ito. But, teka po, hinahanap ko yung aking timer. Dapat nilagyan ko ng timer ang paghahanap ng timer. Okay, timer. Psalm 37. Psalm 37. Ito ay Nasbi, ano? Nasbi po ito. Psalm 37. Sanay kasi ako sa Nasbi. So, babasahin natin ang buong Psalm 37, pero ang ating lang po pag-aaralan ay yung 1, 2, 3, which is mako-covered na rin yung buong Psalm 37. So, basahin natin, tapos tayo po ay manalangin. Do not fret because of evildoers, be not anxious toward wrongdoers, for they will wither quickly like the grass and fade like the green herb. Trust in the Lord and do good, dwell in the land and cultivate faithfulness. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust also in Him, and He will do it. He will bring forth righteousness at the light, and your judgment as the noonday. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Do not fret because of him who prospers in his way, because of the man who carries out wicked schemes. Cease from anger and forsake wrath. Do not fret, it leads only to evil doing, for evildoers will be cut off, but those who wait for the Lord, they will inherit the land. Verse 10, yet a little while, and the wicked man will be no more, and you will look carefully for his place, and he will not be there. But the humble will inherit the land, and will delight themselves in the abundant prosperity. 12, the wicked plots against the righteous, and gnashes at him with his teeth. The Lord laughs at him, for he sees his day is coming. The wicked have drawn the sword and bent their bow to cast down afflicted and needy, to slay those who are upright in conduct. Their sword will enter their own heart, and their bows will be broken. Better is the little of the righteous than the abundance of the many wicked. For the arms of the wicked will be broken, but the Lord sustains the righteous. The Lord knows the days of the blameless, and their inheritance will be forever. They will not be ashamed in the time of evil, and in the days of famine they will have abundance. But the wicked will perish, and the enemies of the Lord will be like the glory of the pastures. They vanish like smoke, they vanished away. The wicked borrows and does not pay back, but the righteous is gracious and gives. For those blessed by him will inherit the land, but those cursed by him will be cut off. The steps of a man are established by the Lord, and he delights in his way. When he falls, he will not be hurled headlong, because the Lord is the one who holds his hand. I had been young, and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken, or his descendants begging bread. All day long he is gracious and lends, and his descendants are a blessing. Depart from evil and do good, so you will abide forever. For the Lord loves justice and does not forsake his godly ones. They are preserved forever, but the descendants of the wicked will be cut off. The righteous will inherit the land and dwell in it forever. The mouth of the righteous utters wisdom, and his tongue speaks justice. The law of his God is in his heart. His steps do not sleep. The wicked spies up the righteous and seeks to kill him. The Lord will not leave him in his hand, or let him be condemned when he is judged. Wait for the Lord, and keep his way, and he will exalt you to inherit the land. When the wicked are cut off, you will see it. I have seen a wicked, violent man spreading him like a luxuriant tree in the native soil. Then he passed away, and lo, he was no more. I sought for him, but he could not be found. Mark the blameless man, and behold the upright. For the man of the peace will have a prosperity.
but transgressors will be altogether destroyed. The posterity of the wicked will be cut off. But the salvation of the righteous is from the Lord. He is their strength in time of trouble. The Lord helps them and delivers them. He delivers them from the wicked and saves them because they take refuge in Him. Tayo manalangin naman namin. Sa sandaling ito, ikaw po ang pagpalain ng iyong salita, Panginoon. Maluwalhati ang iyong pangalan at kami po ay ma-encourage, ma-exhort, Panginoon, sa aming pong mga buhay, sa aming mga tinatahak, sa aming pong mga hinihingi sa iyong kabanalan, nawa ang salita mo, ang salitang ito, Panginoon, aming pag-aaralan, ay maging mitya ng pag-uumpisa ng lahat ng ito. Sa aming pong pagkatao, emosyon, pag-iisip, patuloy kaming humihingi ng tawad sa iyo sa aming mga kasalanan. Tulungan mo ako, Panginoon. Itago mo po ako sa iyong liwanag. Pinupuri ka namin in Jesus' name. Amen. Okay. So, dito sa bahagi ito, makikita natin sa verse 37, verse 25, okay? Ang sabi ni Haring David ay, I have been young and now I am old, yet I have not seen the righteous forsaken for his descendants begging bread. Okay? So, ang pamagat po nitong ating pag-aaralin is King David's advice on envying the wicked. O yung mga aral na nais na sabihin ni Haring David o tinuturo niya sa mga taong katulad nating mga Kristiyano. Actually, tinutukoy po niya dito mga mananampalataya o yung mga tao na pinili ng Panginoon kung saan sa kanilang buhay sila dumadaan sa mga pighati at hikahos, pero nakikita nila yung kanilang kapitbahay na gumagawa ng masama, isa pang umuunlad. And that is still a natural na pangyayari or scenery dito po sa ating buhay ngayon. And sometimes we wonder, bakit nga ba ganun ang buhay? Diba? Although sabihin natin na handa tayo sa paghihirap bilang isang Kristiyano, but when the rubber meets the road, then something's changed. Suddenly, biglang nagbabago yung ating pananaw. Parang nakita natin, mabuti pa nga. Siguro kung hindi ako ganito, ganyan. So, lahat po ng mga bagay na yan ay dumadako sa kaisipan ng isang taong katulad natin at ng mga Kristiyano. Otherwise, kung hindi yan nangyayari, then there will be no sense of this exhortatory psalm. Ang psalm po ito ay tinatawag na wisdom psalm. Kasi pag binasa natin, para siyang isang proverbs, tama? Di ba nabasa mo yung trust in the Lord, delight in the Lord? So, ang tawag po ito sa psalm na ito ay sa wisdom psalm. Kung saan ito po ay nagbibigay ng payo o kawikaan para sa ikatututo. So, si Haring David, bilang isang matanda na, sinabi namin niya sa Psalm 37 verse 25, sabi niya, dati ako'y bata, ngayon ako'y matanda na. At ito ang aking nakita sa buhay. Marami mga taong nagtitiwala sa Diyos na kahit kailan na hindi ginutom ng Diyos. Ayun po yung sabi niya, yun yung patotoo niya. Ito po ay patotoo sa ating lahat ng katotohanan ng katapatan ng Diyos. At pinapayuhan tayo ni Haring David sa ating buhay. Hindi lamang po ito isang bagay na nakikita natin yung mga mayayaman na umuunlad, kung ito isang bagay na nakikita rin natin sa ating sarili na pagmumuni-muni natin na what if, sabi nga, kung minsan natatanong natin, paano kaya kung hindi ako naging pastor? Siguro ganito yung buhay ko, mas maunlad. So, kahit po yung mga bagay na yan yung mga bagay na kahit na wala kang nakikita, pero meron kang point of comparison. Lalo kung halimbawa may reunion. Nakita mo, nag-reunion kayo, wow, yung mga klasiko talaga mga na. Okay, so makikita. For example ako, how many years na ako sa service? Pero yung mga kaunabay ko po, mga managers na, mga ganito na, mga naabot sa buhay, sa kaisipan po natin ay sumasagi ang mga bagay na yan. Pero sinasabi po ni Haring Solomon na mayroong 3 bagay na kailangan mong malaman patungkol sa mga taong ito. Bagamat ang mga taong ito, hindi naman natin sinasabing kaya yumaman ay gumagawa sila ng masama. Kung hindi ang mga taong ito yumaman din, ayon sa pagpapala ng Diyos, subalit wala sila sa loob ng biyaya ng Panginoon ng kaligtasan kung saan ito ang tunay na kayamanan. Amen? Okay, so ito po yung ating pinag-uusapan ngayon. May 3, sa ating pong babasahin na unang 3 verses, makikita natin, may exhort natin yung buong psalm. Sabi ni Haring David dito, so si Haring David po, sa bahaging ito ay nagbibigay siya ng instruction. Sa mga tao o nagbibigay siya ng instruction, kaya mapapansin natin dito na ito po ay isang salmo na mula kay David. So may 3 punto tayo. Una, the prohibition, the explanation, and the exhortation. So yung prohibition dito, yung pagpinagbabawal ni Haring David, kung mapapansin po natin na itong psalm na to, pagbungad pa lamang ng psalm ay meron na pong isang utos na huwag gawin. Okay. Ibig sabihin, nung sinulat niya ang salmong ito, ay merong mga nangyayari may mga ganitong klase ng pangyayari na kinakailangan, this ongoing situation must be once and for all be halted.
Dapat mapigil itong mga bagay na ito. So the prohibition is, sabi po rito, o ang pinagbabawal ay ganito, do not fret over evildoers, do not envy those who do wrong. Huwag mong kainggitan, o huwag kang, yung pong salitang fret diyan, is ibig sabihin po niyan ay, do not be agitated, or do not be, meron kang anxiety or irritated, or meron kang anger. Okay, sabi mo, yumayaman tong tao na to. Okay, so, lalo kung tayo nagninegosyo, tapos puro tayo utang, hindi tayo malampos ang kusukuhan ng pambayad. Pero nakikita natin yung katabi natin na ang negosyo naman niya ay kakaiba, pero, o kapareho lang sa'yo, pero mas umuunlad sila. Sabi lang, ang paalala po sa atin ni Haring David is, huwag kang maging agitated. Yung pong salitang agitated, actually, this is a spiritual agitation. Pinag-uusapan natin yung katayuan ng espiritu mo, na parang, alam nyo kasi yung ating galaw, yan po ay bunga ng kung ano yung kumukulo sa loob ng espiritu natin. Okay? Yung misang tayo nagdadabog, ay naku, bumili ngayon maghapon. Ay naku, hindi ko naabot ang aking, okay, parang, ay naku, dami kong trabaho. Okay, so parang ganun din po. So mayroon tinatawag na spiritual agitation, kung saan sinasabi niya na huwag daw natin itong maging nasa loob ng ating espiritu, okay? Sabi niya, so, it is a spiritual agitation kung saan sinabi rin po niya dito na do not envy those who do wrong. So, wag mo ding kainggitan yung mga taong gumagawa ng mali. At sa paggawa nila ng mali, talagang sila yumayaman. Sabi nga ngayon, sino ba ang mayaman ngayon? Kaya pinag-uusapan nga namin sa opisina, sino bang mayaman ngayon? Either mayaman ka dahil nagkatrabaho ka sa ganitong opisina na merong kickback, o sa ganitong opisina na merong flood control, o sa ganitong opisina, o ikaw ay may-ari ng isang weteng, o may-ari ka ng isang nagkatrabaho ka sa customs, o sa ganitong bahagi, kung saan makikita mong mabilis na yumayaman at hindi sila nahuhuli. Bakit daw? Sabi niya, huwag mong kainggitan. Sabi po rin, pinaalala niya muli sa verse 7, kung makikita natin, this is a imperative po ito. Ito ay command. Kung saan inuulit niya, sabi, rest in the Lord and wait patiently. Do not fret because of him who prospers in his way. So, very emphatic po na inuulit ito in verse 8, cease from anger, forsake wrath, do not fret. It leads only to evil doing. Nakita nyo? Na yun daw pagkainggit na ito, ay nagdadala lamang sa atin ng maling kaisipan o maling gawain. Ano kahit gawin ko to? Minsan lang naman. Ano kaya? So, ibig sabihin, nagko-contemplate na siya sa loob ng isip mo, na dahil ito ang laman ng isip mo, so what you're thinking is what you will be doing later on. So, sabi po niya, makikita natin na ang command po dito is very imperative, very emphatic po yung kanya, na sabi niya, ilang beses niyang sinabi yung salitang do not. Sa loob ng verse ito ay apat na beses po niyang sinabi, do not fret, do not envy, do not fret, do not fret. So this person is very agitated. Talagang siya ay malapit na siyang mahulog. Okay? Kasi nakikita niya na nagpo-prosper sila. Ang dali lang ng buhay nila. Wala silang kaproblema. Hindi katulad ko. Pambili lang ng ulam, hindi ko pa malaman ngayong maghapon. Wala pa akong benta. Okay? So makikita natin, sabi na, wag ka ma-fret. Wag mo silang tingnan. Wag mo silang kagitan. Bakit kaya? Okay, so papunta tayo sa bahaging ito. Sabi niya, kaya nga sabi doon sa verse 8, isipin mo, sabi sa verse 8, do not fret, it leads only to evil doing. Dadalhin ka lamang nito sa kasamaan. Yung palang pagiging agitated mo, pagka mainggitin mo, wala pa itong maibubungang mabuti. Kasi this is a declarative statement na nagsasabing, dadalhin ka lang nito sa kasamaan, wag mo kainggitan siya na umuunlad sa kanyang pamamaraan. Okay? Because of the man who carries out wicked schemes, sabi niya. So, ang explanation naman, sa verse 2, ang sabi niya, anong sabi sa verse 2? Balik tayo. Salitang for is because. Okay, sabi niya, because they will wither quickly like grass and fade like the green herb. Sapagkat, ang mga taong yan, madali silang matutuyo, katulad lamang ng damo. At madali silang mawawala, they will be cut off or they will fade na katulad ng isang maberding halaman.
Yan lang ang mangyayari sa kanila. So evildoers, mukha man silang successful, pero marami tayong nawi-witness na marami pong successful. Katulad namin, nung kami ka-high school, meron kaming kaklase na, this is just an example, no? Nagtitinda ng alak, may babaihan, at meron din silang motel. Lahat na nasa kanila. Okay. At pagka siya ay nagbubukas ng wallet, talaga na-flex niya yung marami niyang pera. And in the end, ngayon hindi namin alam na very tragic po ang naging nangyari sa kanilang buhay. Suddenly, bigla sila naghirap, na-stroke, na-diabetes, namatay. All of a sudden, ano po, ganun po kabilis. Bagamat nag-enjoy sila sa kanilang pamumuhay. Kasi mismo ang Panginoon ang nagsabi na, for they shall soon be cut off. Mabilis lamang ang kanilang pagkaalis. Mabilis lamang ang kanilang pagkagupo. Mabilis silang mawawala. And you know what? Kapag ang isang mayaman ay nawala at sila'y naging tanyag dahil sa kanilang kaperahan, pag sila'y nawala ang pera, hindi rin sila maalala ng kahit na sino. Madali rin po silang nawawala. Madali silang nakakalimutan. Sabi rito, yung salitang because it provides the reason kung bakit po yung verse 1, inuutusan tayo at verse 7 and verse 8 na huwag tayong maging agitated. Sabi nila, katulad ng damo. So sila daw po ay marupok. Okay? Nakaasa lamang sila. Saan sila nakaasa? Sa kanilang pera o sa kanilang katanyagan o sa kanilang possession. Tayo ang Diyos ang ating inaasahan. Okay? Sabi na, they will be cut off, which is a passive action na nagpapakita ng inevitability. Ibig sabihin, sila'y mawawala. Ang ibig sabihin nito is, kaya ito yung passive, ibig sabihin, hindi maaring hindi sila mawawala. Hindi maaring hindi. Mawawala sila. Yun po yung sinasabi nila dito, okay? At ito ay ginawa ng parallel image katulad sa isang halaman at isang herbs kung saan madali silang matutuyo. Tatandaan natin ang katunyagan o ang kapag-unlad ng isang hindi mananampalataya o mga bagay na kinuha sa masasama, ito po ay sinasabing mabilis lamang na mawawala. So, their prosperity is temporary, it is very fragile, marupok, at ipinapakita rin po nitong bahagi ito, God reveals their future, ipinapakita po, ang sinasabi po ito ni Haring David, maging tapat kayo at mapagtiwala sa Panginoon. Kasi ito ang mangyayari sa kanila. Napiyak na mangyayari. There is certainty and inevitability na mangyayari ito sa mga masasamang tao na ito na umuunlad. At the other way around, na sinasabi naman niya, magtiwala ka sa Diyos. Okay? Yun po ang ibig sabihin na yan. Kaya, sinabi rin sa verse 10, kung ating babasahin, punta tayo sa verse 10, verse 10, yet a little while, and the wicked man will be no more. Nakita niyo yun? Ano yung sabihin ng salitang a little while? Sa isang saglit, sila ay mawawala. Okay, in verse 20, ang sabi po diyan, anong sabi? But the wicked will perish, and the enemies of the Lord will, like the glory of the pastures, they vanish like smoke, they vanish away. Nakita niyo yung tawag natin, very temporary ng kanila pong yung meron sila ngayon is very temporary. In verse 35 and verse 36 also, makikita natin, I have seen a wicked, violent man spreading himself like a luxuriant tree in its native soil. Then he passed away, and lo, he was no more. I sought for him, but he could not be found. Bigla na lang silang nawala. Yung kanilang bagay na kanilang inaasahan, biglang nawala. Kasama ang buhay niya, biglang nawala. Hinahanap ko sila. Di ba dati dito nakatira si ganito? Yung mayaman na maraming pera na ganito na magpa 5-6, nasaan na yun? Alam, nagkasakit ang hindi maintindihan. Patay na. Eh, di madaming pera din na si doktor, di ka makita ng doktor kung anong sakit. Totoo yan. Biglang nawala. Huwag kayong mainggit. Sapagkat hindi lamang dito sila magdudusa, hindi rin po sila makikita sa kabilang buhay, sa kaginhawahan. Sila man ay mawawala din. Okay? That's why, sabi ng is never envy what God says that will not last. Huwag nating kainggitan ang mga bagay na sinasabi ng mismo ni Haring David at ng Panginoon sa salmong ito na huwag mong kainggitan. Bakit? Kasi ipinapaliwanag na niya, panandalian lang yan, huwag mo yung kainggitan.
Okay? And then, pagkatapos po niya, in-exhort naman tayo in verse 3. So, sabi naman niya sa verse 3, wala, yun. Verse 3, the exhortation. Sabi po sa verse 3. Pakinggan natin. Trust in the Lord. So, the exhortation is, una is, magtiwala ka sa Panginoon. Ang iyong agitated spirit is being called for a confidence and relying trust sa Panginoon para matahimik na ang iyong kaluluwa. Magtiwala ka sa Panginoon, sabi po niya. So, paano ka daw makikita? So, the sermon, emphasis is, yung salita pong trust in the Lord is, place your full confidence in the Lord. Remember, the word Lord there is capital, L-O-R-D, that is trust in Yahweh. Okay? Hindi po siya basta Lord na L-O-R-D. Ito po ay capital L-O-R-D, which means pagtiwalaan mo ng buo ang Yahweh na lumikha ng lahat ng bagay, na nakakaalam ng lahat ng bagay, at katapusan ng lahat ng bagay. Ayan po yung sinasabi ni Haring David dyan. Okay, so place your confidence in the Lord. Feel safe because He is reliable. Kaya na ginamit yung salitang Yahweh is because this is God. This is the Lord who owns everything. He is a reliable and trustworthy God. At ang iyong pinagdadaanan, pansamantala lang yan. At ang iyong kinaiinggitan, mawawala yan. Huwag kang, sa oras na naiinggit ka sa Kanya, gusto mong matamasa kung anong meron siya at magiging kagaya Kanya. Sabi niya, rest your weight on His faithfulness. And then sabi po niya, but how? How can I show? Sabi, live in unshakable security. Ang hindi mauuga. Okay. Nag-aralan natin yun, the unshakable hope. Ang hindi mauuga nating katiyakan sa Panginoon. So sabi po niya, paano mo ito gagawin? First, subpoint, do good. By doing good, it is showing that you are trusting the Lord. Sa pamamagitan ng paggawa mo ng mabuti. Okay? Doon ka nagpapakita ng pagtitiwala sa Panginoon. So, you keep your heart grounded and your hands productive. Do good. Do good in the ministry. Do good to other people. Okay? So, yung paggagawa ng mabuti. Sabi po dito sa verse 27, balik tayo dito sa ating verse. Verse 27. Depart from evil. Do good. Why? So you will abide forever. Lumayo ka sa masama. Kung masama ang kinainggitan mo, lumayo ka. Kung masama ang iyong nakikita na gusto mong ninanais mo, lumayo ka. Remember, ang kasalanan po natin ng kasama sa Ten Commandments is wala tayong ginagawa, pero tumatakbo sa isip natin. Ano yon? Yan. We covet. The spirit that is agitated is bunga po ng pagnanasang mga bagay na hindi sa'yo, na sobrang nag-o-occupy sa isip mo. That's why, huwag tayong masyado makibarkada sa mga kaibigang mayayaman. Alam mo, yung aking kaibigan ang yaman. Ganito siya. Ganito. Ang kotse nila, ganito. Ang kwarto nila, ganito. Pagin po lagi ang kwento natin, something is wrong with our spirit. Because the material thing is always occupying our minds. Merong something different. Sa halip na, ang yaman, kaso kawawa, no? Pupunta sa impyerno, masyirang kaya. Okay, so sabi niya, so do good, and then in verse 30 and 31, ano po ang sabi dito? 30-31, the mouth of the righteous utters wisdom, and his tongue speaks in justice. The law of his God is in his heart, his steps do not slip. Ang kautusan ng Diyos ay nasa puso niya. Kaya ang kanyang mga hakbangin, hindi siya nadudulas o naliligaw. Ang ibig sabihin po niya is paraptuma. Hindi siya pumupuna lost. Kasi ang laman ng puso niya ay ang kautusan ng Diyos. Kahit nakikita niya at nawi-witness niya ang mga bagay na to, hindi siya naiinggit. Sabi niya, do not fret, do not envy. Okay. And then sabi po rin po dito, in
Dwell in the land and feed on faithfulness. So, anong ibig sabihin naman ito? So, una ay do good, trust in the Lord. So, anong exhortation sa atin? Trust in the Lord. Do good. Then letter C, dwell in the land and feed on faithfulness. So, this is a figurative. Ang ibig sabihin ng dwell in the land is stay and remain where the Lord has put you. Diyan ka lang kung saan ka inilagay ng Panginoon. May dahilan siya, kaya ka hindi na pupromote, Marlon. Meron pa siyang gustong makita sa buhay mo, na pag nakita niya, sa kanya ipagkakalob ang mga bagay na yan. Okay? Meron ka pang mga bagay kung bakit tayo naririto. Kung bakit natin makuha ang ating inaasam. Sapagkat pinoprotektahan tayo ng Panginoon sa atin mismong sarili. Natin alam kung anong mangyayari sa atin kapag nagtamasa tayo ng mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Di ba? Kapangyarihan. Sabi nga doon sa Philippians chapter 2, habang ang Panginoon ay mayroong kaluwalhatian, siya ay isang Diyos at lahat ng bagay kaya niyang gawin, ito'y kanyang tinalikuran, the glory, and He became man. On the other hand, man is striving hard to become glorious. Sa kabila nito, ang mga tao na may nagpususumikap, gusto niyang matamasa ang lahat ng bagay para siya'y maluwalhati. Baliktad, ano po? Sa Panginoon. Sabi niya, so, stay, remain, be faithful, dwell in the land. Ang ibig sabihin ay settle down, stay permanently, live securely, and then remain where God has placed you. In other words, Philippians, be contented sa meron tayo. May plano ang Diyos sa'yo, huwag ka mag-alala. Meron. Okay. May ibibigay sa'yo atin ng Diyos na hindi natin kaya. Sabi dun sa Hebrews 11, ang mga taong ito, tinawag ng Panginoon, pinangakuan ng Diyos ng isang bayan na maganda. Subalit, anong kanilang kinatnan? Sila'y pinugutan ng ulo. Sila'y kinalagari sa gitna. Abay, nasaan ang pangako ng Diyos? Sa kanila. Bakit ganun ang nangyari? Sila'y nagutom. Sila'y walang tahanan. Sila'y lumayas. Sila'y hinahabol. Sapagkat may pangako ang Diyos sa kanilang bayan na hindi naririto. Amen? Okay. So, nanatili sila. So, stay right where God has planted you and then feed on faithfulness. Either feed yourself on God's faithfulness or practice and cultivate personal faithfulness. So it's a relational. Magtiwala ka sa Diyos. Pakainin mo. The word, ang nababasa siguro is cultivate, right? O, ibig sabihin po nun ay i-cultivate, kainin, or nourish your soul ng katapatan ng Diyos and ibalik mo naman ang iyong katapatan sa Diyos. So, yan po yung paalala sa atin. At sinabi ni Haring David na ako ay maedad na. Ang ganda nga po nung kanyang pagkakasabi rito. Actually, siya po ay nagpapahayag ng isang katotohanan sa atin. Sabi niya, ako ay bata pero ngayon ako ay matanda na. Subalit wala akong nakitang isang matuwid na Diyos. Na isang matuwid na tao na tinalikuran. At ang kanyang salinlahi ay pinagpala ng Diyos. So, hindi kahit po tayo ni Haring David na patuloy na magtiwala at umasa sa Panginoon. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, marami pong salamat sa iyong salita. Salamat sapagkat totoo ang iyong sinasabi, Panginoon. It's a command to us not to fret on the evil doing and not to envy those who prospers. Subalit hindi naman nakakakilala sa iyo. Higit kaming mapalad sa lahat ng ito. Instill in our minds and in our hearts, Lord, na pag dumarating po ang mga pagsubok na ito'y maalala namin ang iyong salita. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin. In Jesus' name, Amen.